Now, to discuss about the issue a while ago regarding COMELEC, we have the spokesperson, Attorney Rex Laudianco. Spokes Attorney, thank you for joining us again on our program News and Views. Good morning. Magandang umaga po sa Angela, Ma'am Angela. Yes, ma'am. Magandang umaga po sa lahat po ng ating taga-subaybay. Okay, Attorney Rex, syempre, I'd get right to the meat of it. I don't know if you saw our last report about yung statement ni Chairman George Garcia na na-dishearten siya sa letter na natanggap niya. Can you shed some light on this? Kasi medyo it's very vague kung anong letter or what red tagging is the chairman talking about. It's perhaps because of Resolution 11-116 po, ano? Kung yung red tagging ng issue. Yes. Naglabas po kasi ng resolution ng COMELEC, it was approved by the Commission and Bank yesterday, na kung saan po ay kinuturing ng COMELEC na violation ng COMELEC resolution at isang election offense, yung mga unjust labeling at ano po yung pagta-target po ng certain groups like PWD, HIV patients, yung ating mga cause-oriented and religious groups, na ang target po ay siraan, i-discriminate po sila parating sa halalan. Okay. Okay, and then until now po, hindi niyo po pwedeng i-disclose kung sino pong agency na to na sumulat po sa inyo sa COMELEC. That is correct po, and I'm not privy to the letter po kasi, Sir Angelo, Ma'am Angela. Okay, sige. Alamin ko na lang po, Attorney, ano, yung sa inyong resolution, yung anti-discrimination resolution. So, how does the COMELEC plan to enforce this po, especially ito nga po regarding red tagging during the campaign period? So ito po, dalawang anggulo po, no? Tatanggap po kami ng mga complaints and reports from our general citizenry at isa rin po ay imo-monitor namin. Dadagdag po ito sa imo-monitor namin sa social media. Ang maganda po kasi sa social media, lahat ng platforms na nag-engage po sa social media dito sa Pilipinas, yung community policies nila, meron na rin pong ganito, yung anti-discriminatory policies po nila. Yeah. So talagang nagtutugma lang po tayo sa general standards ng malayang pamamahayag sa mundo at paggalang po sa mga karapatang pantao. Of course, Attorney Rex, no, tatanungin ng mga kababayan natin and our viewers, ano ba specifically ang what to watch out for? Kasi sinasabi ng COMELEC, of course, we want to take in reports from the people, the citizenry, but then again, what will I look out for to make sure na in-enforce yun na anti-discrimination, talagang faithfully ma-enforce nyo? Generally, this involves all kinds of bullying po, no? And discrimination for HIV patients, members of the LGBTQ, yung po sa ating sa religious groups na hinaharap sila, binubuli sila just because of their faith and belief. At kasama na rin po, siguro yung napag-usapan nyo kanina, bukod po sa PWD, yung mga tina-target po nililabel at mga dissenters, yung mga tinatawag po natin na maaring tinatag as belonging to terrorist groups, or iba pang mga grupo na maaring hindi po siguro sang-ayon sa mga general policy. Pero hindi naman necessarily advocating against the Constitution or siguro pagbagsak ng pamahalaan. Ibang usapan naman po yun. Pero kung malayang pamamahayag at bukasiya, yan po ay talagang igagalang ng COMELEC at humihingi po kami ng tulong sa ating mga kababayan na tulungan po kami na ma-enforce po ang resolution na ito. Before we move on to Angela, I'd like to touch upon that, Attorney. No? So you said kasi those who are unjustly red tag na wala naman talagang bina-violate sa Constitution. So meaning, kasi when you take a look at that statement, only the government or certain agencies in the government can red tag people. So kung ako nakakita ng isang ahensya ng gobyerno nag-red tag sa isang grupo, how do I go about reporting this to the COMELEC and ensured ba ang safety ko? Kasi medyo babanggain mo dito ang isang ahensya ng gobyerno, Attorney. Alam niyo po, opo, simula pa nga po noong 2023 ay tumatanggap na po ng either anonymous na mga complaints or reports sa COMELEC o kaya po kahit na na-identify namin, ngunit nagre-request po sila na huwag ma-disclose ang kanilang identity. At ganito naman po ang ginagawa namin. COMELEC na po ang kumukuha ng mga circumstances. Kami na nag-iimbestiga, kami na nag-case build up kung kailangan at kami na rin po nagsasampa ng kaso. Hindi po namin dinidisclose ang identities ng mga taong nagre-report sa amin. Okay. Yes, and kadugtong lang po dun sa tanong ni Diego, ano naman po yung proseso ng COMELEC pagdating naman po dito nga po sa issues about red tagging and ano po yung magiging impact nito sa future elected related policies po ng COMELEC? Sige po, siguro po, wag po
po natin isentro lang sa red tagging. Kung bullying and all discriminations of any kind, it might affect yung ating elections. Doon po tayo magsentro. Okay. Ang epekto po nito kasi ang pinapatupad po natin ay yung kumbaga fair election. Ito po yung elections na inclusive, na hinahayaan po natin ang ating mga kababayan ng pagpasya, magdesisyon sa pamamagitan ng kanilang boto. Pwede namang mangampanya, pwede pong mag-influensya, pero wag naman po yung paninira na uabot sa bullying at discrimination. Yun lang naman po ang mensahe ng COMELEC sa resolution na ito. Attorney, ano yung magiging parusa sa mga napatunayan na nagbubuli? Kung civilian ang nagbubuli or kung taga-gobyerno ang nagbubuli? Dalawa po, no? Kung ito po'y kandidato, gagawin niya ito sa paglabag ng Resolution 11116. Maaari pong magdulot ito ng kanyang disqualification. At sinasabi rin po dito sa ating resolution na pagkasama na yung violation ng mga rights, maaari namin itong ituring na election offense kung saan po punishable ito by criminal offense na may imprisonment po ng 1 hanggang 6 na taon, pagkakatanggal ng karapatang bumoto at perpetual disqualification to hold public office. Bukod pa po ito sa maaring maisampang mga iba't ibang uri ng kaso na nabasahan na tulad po nung sa Anti-Discrimination Act pagdating sa AIDS, yung po sa Magna Carta ng mga PWD at iba pa pong mga batas sa ating lipunan. Spoke, siguro reiterate na lang natin on how will COMELEC ensure that candidates and also the parties comply with this new anti-discrimination resolution po ng COMELEC para po particularly sa mga women and persons with disabilities. Simple lamang po, marami na pong batas na nagpapatunay at nagpapatibay ng mga karapatang pantao, pagbabawal sa discrimination, pagbabawal sa bullying, sa kapababaihan, sa ating persons with disability, sa mga pasyente po ng HIV at iba pa. Sundin lang po natin ito at hindi po tayo mamamali dahil ito lang po ang trust ng ating Resolution 11116. Nagkataon lang po na halalan at nagkataon lang din po na sinusuportahan ng COMELEC ang pagpapatupad ng mga batas na ito tungo sa fair elections po natin. Pangalawa po, sa monitoring po namin, nakakaasa kayo at pagdating man, kung sakali man may pananagunting kami, due process. Pagkabilang panig po ay bibigyan namin ng pagkakataon, makapagpahayag, magbigay ng kanilang ebidensya at saka po magpapasa ang COMELEC based on the pieces of evidence and the law that might be violated po. Attorney, I'd also change the topic a little. I'd like to ask for an update. Kamusta na po ang preparations natin for these upcoming elections? Medyo malapit-lapit na to. Attorney, all systems go na ba? Walang aberya? Hindi pa po namin masabing all systems go, but we're on our timeline, we're on schedule. Ang ating pong balota sa Diego Macangela ay nasa 38 million na po. Baka nga po, maya-maya lang, mag-39 million ballots na tayo. So we're more than half po ng ating target at inaasahan po natin kung magtutuloy-tuloy yung ganito, baka yung second week of April na deadline namin sa sarili namin ay maunahan pa namin by end of March. Sinisiguro rin po namin na dinadagdagan na namin ang facilities namin, lalo na sa verification at yung staging areas ng packing. At ito po i-disclose namin sa publiko lahat para po masamahan nyo kami sa pamamagitan ng live stream. Next week din po, simula na rin po ng pagtuturo ng ating mga tickers na susundan po ng certification ng ating DOST dahil lahat po ng maninindihan bilang election board ay kailangan makapasa ng test ng DOST. Siguro, finally, spokes, yun na lang po sa update dun sa iba pa mga violations na reported po natin, aside po dun sa pinag-usapan natin the last time, yung vote buying na incident po na iniimbestigahan po dyan sa Baguio. Any more violations na mga na-report po sa inyong opisina? Opo, nananatili pong ganun pa rin pagdating sa vote buying. Ngunit tumaas po pagdating po sa violation ng gun ban. Halos 1,100 na po ang mga na taong nakakasuhan natin sa violation ng gun ban. But ito po'y dulot na rin ang ating intensified na checkpoint. Pagdating naman po dun sa ating mga monitoring na operation baklas, araw-araw po at tuloy-tuloy po, hinihintay po namin yung pagsagot ng mga senatorial candidates na napadala ng notices at i-disclose naman po namin ito after ng investigation, yung resulta po. Alright, on that note, maraming salamat po muli sa inyong oras. That was spokesperson Attorney Rex Laudianco ng COMELEC.